Bakit nga ba maraming trabaho ang mga tao dito sa Canada? Requirements nga ba na magkaroon ka dito ng 2 o higit pa na trabaho? Pag-usapan natin yan for today's vlog. So yun nga, kapag ka summer dito sa Valley View Park mga guys, ito yung mga activities na ginagawa ng mga Canadians dito, iba-ibang lahi, yan, beach volleyball. Hello mga ka-dears in Canada, welcome back dito sa ating channel. At ngayon nga ay Thursday ng hapon dito sa amin sa Calgary, Alberta. At andito tayo ngayon sa Valley View Park. Ito yung park na madalas namin punta ni Mrs. Kaya lang ngayon di ko siya makasama kasi nga overtime siya for 1 week. So dito muna ako dumaan bago siya sunduin para makagawa tayo ng mga vlogs at mga videos. So yun nga, medyo maganda panahon namin ngayon, di ganun kainit kumpara kahapon kasi kahapon nag 35 degrees tapos medyo may kasama siyang humidity kaya parang walang hangin. Ngayon 30 degrees lang at medyo presko naman kasi mapuno din dito sa Valley View. Tapos ang maganda dito may parang sapa dyan. Isa sa madalas na tanong na naririnig ko magmula sa nanay ko, barkada ko, kaibigan, o kahit minsan na rin sa sarili ko na itanong ko na to nung hindi pa tayo nakakarating dito sa Canada na requirements ba talaga yung maraming trabaho dito o yung required ba talaga na magkaroon ka dito ng 2 o higit pa na trabaho. Actually mga guys, nung nasa Bahrain pa ako, nagpa-process tayo ng student permit natin o student visa natin. Parang tinanong ko na yan sa sarili ko na pagdating ko sa Canada, hindi ako magdo-double job. Kasi nga marami ko napapanood na mga vlogs, mga naririnig sa mga kaibigan ko na pagdating mo ng Canada, handa ka ba na magdalawa or kahit anong trabaho yung pasukin mo, 2, 3 trabaho, kaya mo ba? Yung mga ganong klaseng tanong. So napapaisip ako noon na bakit requirements ba talaga na pag nakarating ka dito sa Canada, obligado ka magtrabaho ng higit sa isang trabaho. Pero syempre kahit na ganun yung nasabi natin sa mga kaibigan ko doon sa Bahrain, parang inihanda ko na rin yung sarili ko na sige, kung ganun talaga yung mangyayari, handa naman ako na magdalawa o maghigit pa na trabaho basta't kakayanin. Kaya lang kasi syempre international student tayo, parang sa panahon na yun parang imposible yun kasi 20 hours per week ka lang pwede magtrabaho. Siguro sabi ko, kung dumating man yung time na yon, tapos na ako mag-aral at kailangan talaga, handa naman ako. So ngayon nga, to make the story short mga guys, nung nakarating tayo dito sa Canada, nakita natin yung pamumuhay. Hindi lang nakita, syempre naranasan natin kung paano mamuhay dito, naobserbahan natin yung mga bawat individual, kung paano sila mamuhay, iba't ibang tao yung mga nakasalamuhan natin. Bawat tao may mga kanya-kanyang mga personalidad, kaya yun, nakakita ako ng kasagutan dun sa tanong na yon. At yun yung pag-uusapan natin mga guys. So yun nga, yung number 1 is yung choice mo na province kung saan ka maninirahan. Actually, syempre kapag ang pinili mo dito yung mga big cities like Toronto, British Columbia, mataas talaga ang cost of living dyan, mataas ang rent, pati yung mga bilihin, lahat na mataas dyan. So, kumbaga, ikaw yung pumili kung saan kang probinsya na gusto mong tumira. Kumbaga, hindi ka nag-research, nagpadala ka sa hype o yung mga udyok ng mga kaibigan mo, hindi mo ginawa yung homework mo na kahit paano mag-research ka kung saan ba talaga ideal manirahan. Oo, maganda sa mga big cities kasi andun na lahat, accessible, parang modernized. Pero syempre kaakibat nun, kapag ganun ka-industrialize yung isang lugar, expected mo mataas talaga ang cost of living. Unlike nung naalala ko, nung nagpa-process ako ng study permit ko, nagbigay ako ng 3 na province dun sa agency ko kung saan ako pwede niya hanapan ng school. So yung mga binigay ko, yung mga Atlantic provinces gaya ng mga Newfoundland or kahit New Brunswick man lang, PEI, kasama dito yung Alberta. So yun nga, dahil nga nandito yung mga kaibigan ko sa Alberta at nasabi nga nila na mas okay dito kumpara sa mga big cities.
So ito yung pinili ko. So yun nga yung pinili naming provinces o yung pinili naming province gaya nitong Alberta. Ito yung province na sa tingin namin kaya masustain o kaya namin masustain yung pamumuhay dito. Yung makakasurvive kami, yung savings namin na for 2 years habang nag-aaral ako magkakasya. Di na namin pinili yung malalaking city kasi nga syempre unang-una mahal, costly, lahat na nang nabanggit ko kanina na parang binaliwala na lang muna namin. Total naman, end of the day, pwede mo naman pasyalan yun pwede mo naman puntahan yun, pero kung sasabihin mo para doon ka manirahan, para kasing nung time na yon hindi siya practical. Kasi syempre, kagaya ngayon, hindi natin ma-forecast kung ano yung pwede mangyari in the future. Bawa ngayon, sobrang nagtaas na talaga yung mga bahay dito sa Canada. Kakibat nun, syempre magtataas yung mga rent. Pero kung doon kami nakatira ngayon siguro sa mga big cities, baka isa kami o isa ako sa 2 o 3 ang trabaho dahil syempre kailangan namin pag-ipunan yung pambayad ng bahay, pagkain at marami pang iba. So yung number 2 nga mga guys is yung kapansin-pansin dito sa Canada mga guys. Kapag ka tumaas yung sahod mo o gumanda yung sahod mo, parang kasunod nun o yung kasabay nun, parang tumataas din or nagbabago yung lifestyle mo. Parang lalo ka nagiging maluho, parang bili dito, bili dyan. Wala naman kasing masamang i-enjoy mo kung ano yung pinaghirapan mo. Pero syempre, mag-set ka ng limits, mag-set ka ng boundaries. Kasi minsan kapag mataas yung sahod mo, parang nagiging mentality mo, okay lang yan kahit magkaskas ako ng magkaskas ng credit card, malaki naman yung sahod ko, kaya ko naman bayaran yan. Problema, kapag ka nagkaroon ng emergency in between, nagamit mo yung konting savings mo, tapos yung di mo na malayan, ang laki pala ng utang mo sa credit card. So parang nauobliga ka na magtrabaho pa ng isang trabaho para may pantustos ka pambayad dun sa mga nagamit mo dun sa credit card. So bukod nga sa pagiging magastos, kapag gumanda rin ang sahod mo dito at lumaki ang sahod mo, napansin ko na natututo ka magbisyo. Mga casino, ganyan. Meron nga akong kakilala, di marunong mag-casino, pero ngayon halos laman na siya ng casino. Mas marami pang oras yung nag-google niya ron kaysa ibigay niya sa sarili niya o sa pamilya niya. So yung panghuli mga guys is yung kapag kumuha ka ng property or bahay dito sa Canada. Napapansin ko kasi dito kapag yung iba, kung pinipili nila yung medyo may kamahalan, kung baga na-approve sila ng let's say 600 to 700,000 na-approve sila ng bangko, isasagad pa nila yon. Bis na parang tignan nila kung hanggang saan lang yung budget nila. Kasi matutokso ka talaga guys Pero mo na-approve ka ng 600 to 700. Tapos pag natingin ka sa market, mga listing, yung mga ganung presyo, natural mga brand new na yon. Pero syempre, end of the day, kukwentahin mo kasi yung expenses mo. Hindi lang yung mortgage kasi dito, every 5 years nagbabago. Aaring tumaas, aaring bumaba, pero kadalasan pataas. Tapos syempre, mga insurances, tataas din yan. Mga electric bills, di naman pababa yun Minsan bumababa, minsan tumataas. Hindi namin masabi. Kami sa kagaya ko, na-approve kami ng mga 400 to 500,000. Hindi namin sinagad yun. Kumuha lang kami, base doon sa kakayanan namin. Kumbaga, kunenta namin na hindi tayo dapat magdalawang trabaho. Yung expenses natin dapat kaya natin kunin sa kung magkano lang yung sinasahod natin sa isang trabaho. Kasi nga syempre, ayaw namin mahirapan. Kumbaga gusto namin marami kaming oras sa sarili namin, sa aming pamilya. Yun, mga ganon. Iba kasi dito, kumuha na nga ng mamahaling bahay, magandang bahay, dadagdagan pa yan ng mga kotse, mga sasakyan. Yung kay Mrs. nga lang, syempre, napapansin niya, mga pumunta doon kadalasan mga Pilipino, papalit-palit ng sasakyan yan. Kada taon nagpapalit. Minsan, puro brand new talaga. Bibihira yung kumukuha ng mga used car or yung leasing car. Kadalasan talaga mga brand new. So pag sabay-sabayin mo yung auto loan mo or car loan mo, housing loan, ba't hindi ka maghihirap? So yun nga, sa mga nabanggit ko, choices mo talaga or choice mo na lang talaga yan kung bakit meron ka ngayon na higit pa sa isang trabaho. Baga, pwede mong tanungin yung sarili mo na parang nagbago ba yung lifestyle ko kagaya dati. Kumbaga, nabubuhay naman ako sa ganito lang. Bakit ngayon parang
humirap pa yata. Kung kailan naging 2 o 3 yung trabaho ko, parang lalong humirap. Siguro balikan mo yung nakaraan, magmuni-muni, baka makita mo rin yung sagot. So ayun nga mga guys, hanggang dito na lang itong ating vlog at ano na rin magko-quarter to 8 na at susunduin ko na si Mrs. See you na lang ulit sa susunod nating vlog at God bless us all.